Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jan Agner at welcome po sa aking Day 66 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At ngayong araw po ay ang panibagong series about Knowing the Trinity. At ang topic po natin ngayong araw, September 30, 2024 ay the Trinity and Creation. At ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis 1 verse 1 to 3. In the beginning, God created the heavens and earth. Now the earth was formless and empty darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. Sa Tagalog naman po, nang pasimula, nilikha ng ating Panginoon, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot ng kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Teaching number 1, the Father created all things. Sabi po dito ng ating Panginoong Diyos po ay siya po ang gumawa ng lahat o naglikha ng lahat ng bagay dito sa atin. And teaching number 2, Jesus was the agent of creation. Sabi naman po dito na sa pamamaraan ng ating Panginoon Diyos ay ang lahat ng bagay ay nalikha at ang lahat ng bagay ay ang ating Panginoong Diyos ang siyang nag-create nito. At ang lahat po ng bagay ay nilikha mula lamang sa salita ng ating Panginoong Diyos. Teaching number 3, the Spirit gives life to all living things. Sabi naman po dito na ang lahat po ng living things ay binigyang buhay ng ating Panginoong Diyos sa mga spirits, at ang spirits daw po ay ito po ang breath of life dahil tayo nga po daw po ay nabuhay sa pamamagitan ng ating mga spirito na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. And application number 1, study the doctrines of Bible. Sabi naman po dito na apply po natin at aralan po natin ang mga doktrina ng Bible. At ang mga doktrina po ng Bible is ito po yung mga mabibigat na kaaralan sa Bible na dapat po nating malaman. And application number 2, learn to explain the difficult teaching of the Bible. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na matutunan natin na i-explain ang mga mahirap na katuruan sa Bible, at para po maunawaan natin kung bakit po tayo magtitiwala o magiging believe sa Bible o sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, understand why we believe what you believe. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na unawain po natin kung bakit po tayo nabilib at ano po yung napabilib tayo sa Bible o sa ating Panginoong Diyos. At ito po daw po yung paglalakbay ng pagsimula ng mas malalim na pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. And discussion, why do we have to understand what and why we believe? Para po sa akin na mas maganda po na maunawaan natin kung ano yung sinasabi ng Bible at yung binibigay sa atin ng unawa ng ating Panginoong Diyos doon sa mga nakasulat sa Bible, at para po maging bilib po tayo doon sa mga nakasulat na iyon at maniwala tayo at na po tayo doon sa mga nakasulat sa Bible. At para po sa akin na mas maganda po muna na mas maunawaan po natin bago po tayo maging bilib. Ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.